Matapos na inyong masubaybayan ang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag, ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isusunod po natin karaka ay ang unang tindig sa pagtutol ni Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society ng Iglesia Katolika. Huwag po ninyong isipin na sa aking pagtutol pong ito ay isang may sama po kami ng loob sa iglesia. Hindi po. Manapa, isa akong Pilipino at ang isang naging tagapagtatag ay Pilipino rin. Ito po ay aking pinagmamalaki. Bakit ko po ipinagmamalaki ang kapatid na Felix Manalo? Sapagkat sa maraming sekta na inaniban ng ating kababayang Felix Manalo, mga dayuhang sekta, matapos siyang umayip at nung makaanib siya, nakapag-assemble siya dito sa Pilipinas na isang iglesia at ngayon ay ini-export na sa Amerika. Diyan po ako magsisimula. Napatutunayan ko po, tututulan ko po ng iglesia na pinamamahalaan ngayon ni kababayang Eraño Manalo ay hindi tunay. Sa paanong paraan po ipinakita ng ating kaibigang Bunag. Pinasa po ang 16-18. Hayaan po ninyong buklatin ko sa inyo at basahin ko sa inyo. Ito po ang mababasa sa Mateo na ang kapitulo 16 at ang kanyang versikulo ay 18. Ito po binasa niya. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalagi laban sa kanya. Ito po bang binigkas ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 16-18 na sinasabi na nagpapatunay ng iglesang kinakaaniban ni Ginoong Bunag? Ito po ba ang pinamamahalaan ni Felix Manalo o kaya hindi si Ginoong Eraño Manalo? Hindi po. Ito po yung pinamamahalaan ni Kristo na ito na sinasabi ng ating kaibigan na natalikod. Kung natalikod na ito, bakit binabasa pa niya na wala na pala? Binabasa niya, nangangulugan, hindi pa natatalikod. Bakit? Eh si Kristo nagtayo eh. Ngayon po, kung tayo'y nabubuhay ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin problema ang paghahanap sa iisang tunay. Sapagkat iisa lang po ang tunay na iglesia ng panahon ng ating Panginoon. Kung meron po kayong kapitbahay na sa araw ng linggo kapag sasamba, sumunod lang po kayo. At pag sumunod na po kayo dyan, pumasok sa tinatawag na bahay-sambahan, sigurado po, nandun na kayo sa tunay na iglesia. Ang pagtutol ni Ginoong Lani Garza ay tatanungin siya ni kapatid na Aniceto Bunag at pakinggan nyo ang kanyang mga tugon. Ginoong Garza, pag binasa ko ba ang mopat na doon ay may paris, Biblia ba yun o hindi Biblia? Hindi po. Yung pag binasa ko ang King James Version, hindi po. Answer there, Biblia o hindi Biblia? Hindi po. Ito, ulit. Kung nasa Biblia pala, ang malayong silangan, tutol ka ba? Hindi po. Kung basahin ko ba yung sinasabi ng Biblia na ends of the earth, mga wagas ng lupa, tutol ka ba ron? Pinabasa po ninyo. Hindi ka tutol. Ayun. Yung mga po ninyo tutol. Yung bang pantubos doon sa Israel, nilaktawan mo o hindi mo nilaktawan? Nilaktawan ko dahil iti. Ayun! Yung bang mga lumakad sa tubig at saka nagdasapoy, hindi masusunog. Alam mo ba kung sino-sino?
Alam ko po. Sino sila? Eh, yung bansang Israel po yun ang kausap. Ayan! Eh, yung lumagat sa apoy na hindi nasunod. Sino yun? Bansang Israel din po yun. Ayan! Sa mga tweet, yun ang sinasabi sa 4.1 hanggang 3, hindi ba? Oo po. Yung bang nasa 4, yung nasa mo. Hindi pa po. Dahil hindi pa Ano? tapos. Hindi ba sa 5? Hindi ba sa 5? Meron doong anak na lalaki, anak na babae? Oo, yun po yung mga Israel. Hindi ba ang anak na lalaki at anak na babae ayon sa MOPA manggagaling sa maraming silangan? Tama po, pero hindi Pilipinas. Hindi ba ang Far East ayon sa referensya Pilipinas, Paris? Pa Pilipinas, Paris. Pagkatapos na inyong marinig ang pagtatanong ni kapatid na Aniceto Bunag at ang pagsagot ni Ginoong Lani Garza, ay pakinggan niyo ang ikalawang tindig ni kapatid na Aniceto Bunag ukol sa paninindigan niya sa paksa ukol sa Iglesia ni Cristo. Ito ang kausap ko ay umiiwas. Siya umiiwas eh. Sinanong ko sa kanya, kapag ka ba mo ba ang binasa ko, Biblia o hindi, oral. O di nasa Biblia maraming silangan, kapag ka ba King James Version ang binasa ko, Biblia o hindi, sumagot na naman. Siyempre, tama ang sagot. Tinanong ko sa kanya, eh di ang malayong silangan ay nasa Biblia. O rin. O, hindi ba ako pinatutunayan ng kasaysayan na ang Pilipinas nasa malayong silangan? O rin. Hindi makakatutol talaga, mahirap makapalagi. Ngayon, di ang Iglesia ni Cristo, tamang-tama hula, na sa malayong silangan, linaw. Hindi lang malayong silangan. Kinapos lang ko ng oras ng ini. Ano katangian ng Iglesia nito? Ano katangian ng lugar? Malayong silangan lang ba? 24:15 ng Isaiah. Kaya po, mga magulang. Kaya't, duwalatin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Hindi basta malayong silangan. Ito yung mga pulo ng dagat. Ilang pulo bumubo sa Pilipinas? Philippines Social Progress, pahina 3. Ano sabi? The Philippines is composed of 7,100 islands, small and big, scattered in the West Pacific Ocean, under the blue skies like blooming emeralds. Kaya kung tawagin, Las Islas Pilipinas. Tamang-tama hula eh. Ngayon, yung nasa Biblia, hindi mo kayang tutulan yan. Ngayon, ang dapat malaman ito, ang tunay na Iglesia ni Cristo may kahalalan. Paano sila niyang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Yun muna ang dapat liwanagin. Eto, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ang dapat mangaral, sugo. Pa isa, naku na sila. Bakit? Buong angka ni Israel, pinakatindi pa niya. Buong angka ni Israel. Dito ba? May nabasa bang tupa rito? May nabasa kaya ito? Wala! O ba't niya ina-apply sa Israel? Pero kung hindi tutol, ang Israel, tupa rin! Bakit? Alam namin ang kahulugan sa tulong ng Diyos. Ito, 34-31. Kayong mga tupa ko, na mga tupa, sa aking pastulan, mga tao! Ang tupa, paglalarawan. Pagtao ng Diyos, tupa. Israel, tupa. Nung hindi pa tumatalikod. Yung kay Kristo, yung kanyang Iglesia, tupa rin ang kanyang sinasabi. Diringin ang aking tupa, ang aking tinig. Bakit kanya natinig ba niyo tinig ni Kristo? Natinig ba niyo? Yes, isa sa Lucas. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil.